ginagawa mo rito? Ha? Bumalik ka na sa bansa niyo, umuwi ka na sa Korea. Hindi ka namin kailangan dito! Putang ina mo! Pag may nangyari sa akin, putang ina mo, sandwich pa rito. Putang ina ka! Putang ina mo! Walang kalayaan dito. Damang-dama ko pang mga yakap mo. Buhay ko ika'y sentro nung una. Sabi mo, mahal kita. Kapag nakikita na tayo, ngiti abot hanggang tenga ko. Pag-ibig ba to? Sinigaw mo sa akin, okay ka? Sinabi mo masaya kang kasama ko. Binulong mo pa sa akin, mahal mo ako. Sinabi mo ang lahat ng ito ay balewala. 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 Sigaw mo sa akin, okay ka? Sinabi mo masaya kang kasama ko. Pinulong mo pa sa akin, mahal mo ako. Sinabi mo ang lahat ng ito. Wow, sinigaw mo sa akin, okay ka? Sinabi mo masaya kang kasama ko. Pinulong mo pa sa akin, mahal mo ako. Sinabi mo ang lahat ng ito ay balewala. Balewala.
Hindi pa na aking natatandaan. Pagka kayo maliit na bata, ang tingin mo doon sa mga bahay, malalaki pa siya. Ang nanay ko ay lumberang bayan. Ang tatay ko naman ay lumberang bukid. Ganito kami sa lipa. Ang gusto ko talaga nung una ay matutong tumugtog ng piano. Ngunit wala kaming ganito sa bahay. Kaya ang nagtuturo sa akin, ginawan niya ako ng karton na piano na maaari kong simulan ng pag-iinsayo. Nawalan na ako ng tsansang tumugtog ng piano. Dahil kalaunan, sumiklab naman ang gera. Sa bahay ng aking mga tiya sa Balagban, pagka may bagong liwayway, yung mga kasama yung mga pinsan ko, kami nakapaligid na dun sa aking tiya na siyang bumabasa ng kwento, nobela at pinapaliwanag sa amin. Sa comics ako, nagsimulang mahilig sa pagbabasa. Nag-umpisa akong mag-aral bago ang digmaan. Hinila pa ako ng lola nung unang araw ng pasok. May dala pa siyang patpat. Panahon ng gera, kami ng aking nanay, magkasama pa rin. Pero nung kami umalis doon sa bahay na yon, malapit ng yung kaguluhan ay lumalala, kami napunta sa baryo ng aking tiya. Pansamantala doon kami nakatira. Namatay ang aking lola noong 1946. Pagkatapos, tumira ako kala Ninong Enrique. Sa mga tiyain ko na kasi, nakatira ang aking ate. Tatandaan ko, hindi pa kami nakakabalik doon sa lumang eskwelahan dahil that was burned down. Kami kaklase sa Protestant Chapel, Edge of Town. Amelia Quezon, sa grade 6 na ito. Nung una ay nagdududa pa siya kung ako nga bang nagsusulat ng aking mga takdang aralin. Isang beses kasi may sinulat ako at nakabanggit ng "There was a nightingale singing." Sabi niya, "Benny, did you write this composition?" Di pa naman ako talaga nakakakita at nakarinig ng huni niyong ibon, kaya sabi ko, I thought it would be a nice touch to the essay.